Kasi nabanggit mo rin kanina yung parang pinili mong paniwalaan. Di ba? Yung mas gusto kong paniwalaan na yung ganon. Kasi gusto kong paniwalaan na totoo. Mas gusto kong paniwalaan na ganyan. Pero hindi ngayon, dumabot ka sa puntong nag-iisip ka, pinaniniwala ko ba lang yung sarili ko o talaga bang nangyari yun? Opo. Pero ayoko namang i-villainize naman po siya. Ay, gusto ko di yung villainize. Oh my God. I'm always a villain. You No, know? we will not villainize it. We will try to understand. Opo, kasi hindi naman po niya kasalanan kung hindi niya ako mahal. Pero yun lang po. Yung at least ngayon nasagot na sa akin na okay. Hindi niya kasalanan na hindi ka niya mahal kasi yung pagmamahal hindi naman yun napapwersa. Pero kasalanan yung paniwalain mo yung isang tao na mahal mo siya kahit ang katotohanan ay hindi naman. Pero yung buong katotohanan, nasabi niya na ba sa'yo kung bakit? O nasabi niya na ba sa'yo kung talaga bang mahal ka niya noon? Talaga bang gusto mo akong halikan noon? Talaga bang mahal mo ba ako nung kaya mo ako ginawa? Ano ba yung totoong rason? Nasabi niya ba sa'yo na? Kahit magkaibigan po kami, parang hindi po ako nagkaroon ng courage na tanungin sa kanya kasi natatakot po ako sa sagot. So, Ano ba yung real score? Honestly, right now, ngayon ko lang din po talaga naiintindihan kung ano yung nangyari before kasi syempre ako yung nakipag-break. Tapos gusto ko, ako yung good guy. Good guy pa rin ako. Hindi ako masama. Tapos ngayon nare-realize ko na ang dami kong kinuha sa kanya. Na sana nakuha niya sa iba ng mas authentic. Or naibigay niya rin sa iba yung naibigay niya sa'yo? So, Ano ibig sabihin na mas authentic? kasi ngayon, nare-realize ko, mas naiintindihan ko na parang lahat ginagawa ko because I need to look like a man. Why do you keep on saying that? You need to look like a man. What is your gender identity? But kasi, I'm gay. And then, sinabi ko yun sa kanya. alam ko, sinabi naman po niya sa akin sa second part po na relationship namin, yung 3/4 po noon. After po ng 3/4, may isang beses po na pauwi po kami, tapos tinitigan ko lang po siya. Tapos tinanong ko po siya na may gusto ka bang aminin sa akin? Pero at that time po, ang intention ko lang is makarinig ng sweet words kasi words of affirmation girly po ako. Pero doon niya po biglang inamin na at that moment, may internal struggles po siya sa sexuality niya. At that time, hindi ko din po alam kung paano i-handle yung ganun kalaki na problem or ganun kalaking confession. So, ang ginawa ko po at that time, since psych major po ako, May nakikita kang signs, naiintindihan mo? Opo, and at the same time, mas inuna ko po yung welfare niya. Kasi sabi niya po sa akin at that time na wag ko siyang iwan kasi dark days niya po. Ano ibig sabihin nun? Ano yung dark Kasi, days? simula pagkabata ko po talaga, pilit kong dinededma yung sexuality ko kasi yung family ko religious. Siyempre kapag kabading ka, diretso ka na doon. Yun So, ang sinasabi nila yun sa'yo. po talaga yun. Yun ang pinaniniwala sila. Na pag bakla ka, diretso ka sa Doon ako- impyerno. Opo. Hanggang sa hindi ko, yung childhood ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Kasi, nagtatago ako eh. Kailangan ko magtago kasi kung hindi, baka kung anong gawin sa akin ng mga ibang relatives ko, si Papa, Yeah. yung parents ko, hindi ko alam kung anong gagawin sa akin. Yung classmates ko na binubully ako everyday, hindi ko alam kung kaya ko bang i-handle yun kapag ka in-acknowledge ko sa sarili ko na bakla ako. So, sobra pong bigat. Kaya, and then, during that time na nag-confess ako sa kanya, meron pang ibang problema, family problems, kasi hindi nga, dysfunctional yung family namin eh. So,
ayun, kailangan ko makakapitan sa kanya ko sinabi. And then that time, I also remember na hindi nga gay ang sabi ko sa kanya, but I told her I was bisexual kasi yun yung mas acceptable dahil, But the truth is, you're gay. yes. So, ngayon mas naiintindihan namin kung bakit Ganun yung... bakit parang hindi malinaw sa iyo kung na in love ka. Bakit parang bakit parang hindi malinaw sa iyo kung anong naramdaman mo nung nag-kiss kayo. 'Di ba? Kung bakit anong dahilan kung bakit hinahabol mo siya ulit. Ngayon malinaw na yun yung mga pamamaraan mo para proteksyonan ang sarili mo. Because you felt like, all your life, you felt like you were in trouble. At yan ang nararamdaman ng napakaraming gay or napakaraming miyembro ng LGBTQIA+ community sa lipunan. Napakaraming ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. You felt so unsafe, right? Araw-araw po kung kailangan lalaban ako. Kailangan ko tatatagan kasi parang walang gustong tumanggap. Masakit po talaga eh. Buti nga ikaw, nasasabi mo yung kailangan araw-araw lumaban eh. Hindi lahat nandiyan na sa puntong yan ha. Yung iba, araw-araw kailangan pang magtago. Hindi para lumaban, para magtago. Tapos siya lang din po yung nakaintindi sa akin nun. Nung simula, ginamit mo siya para makatapagtago. Para magmukha kang, sabi mo nga, lalaki kasi may girlfriend ka. Para hindi ka nila lokohin. Para hindi ka nila, para yung pamilya mo, isipin nila, hindi na ito mapupunta sa impyerno kasi may girlfriend na siya. Tama? Opo. Diba? Dahil dun sa hate na ipinaparamdam nyo dun sa tao, kung saan siyang bahagi ng mundo na pupunta, kung saan siyang dilim na pupunta, kaya kung ano-ano na rin desisyon ang nakukuha niya. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya sa'yo. Hindi ko sinasabing tama yun. Kasi yun nga, yung nanggamit tayo para sa proteksyon natin, pero sakit ang idinulot sa kanya, that will never be right. Pero naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling, kung bakit ka napunta doon sa desisyon na yun. Hirap, di ba? So, ayaw tumigil. Okay lang yan, Ivan. Okay lang yan. When did you find the courage to say, I'm gay? Yon, kala nyo ang dali-dali lang nung ang hirap nun. Kasi bago pa to, 'di ba? Naamin mo na 'yan eh, 'di ba? Kaya kanina, kaya open na siya to saying I'm gay on TV today, Yes. 'di ba? Pero before this, when did you have that courage na sabihin I'm gay? Kasi alam mo 'yun eh, pero hindi nasasabi ng dila mo. Binabarayan dito, nakabarayan dito dahil sa takot. Alam na yan ito. Pero hindi malabas nito. Binabarahan siya ng sobrang takot. Kailan nawala yung takot na yun? Naramdaman ko na, or in-acknowledge ko yung sarili ko noong moment na nakipaghiwalay ako sa kanya. That was a New Year. December 31 ng gabi. Hindi pa New Year yun kasi January 1 ang New Year. Papunta. New Year's Eve. Bago kung magpuputukan eh. Hindi pa Bisperas yun. Hindi pa nag-12 eh. Hindi kita mapagtatanggol doon. Hindi, joke lang. Hindi, I was just trying to make it light. Yeah, but Sorry. ang hirap lang tanggapin, no, na sinasabi yun na pag ganun kang tao, pupunta ka sa impyerno. Diba? Ng taong sinasabi nilang relihiyoso sila. Paano yung sinasabi natin na mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? At saka Tsaka hindi... Sorry. Sige, Kuya Bon. Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yun na ito yung maging puso ko eh. Diba? Ito yung gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love.
and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate yourself and your faith. Diba? Walang relihiyon na nagsasabi, na nagtuturo sa mga taong magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Ay, wag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon. Diba? So, I am very proud of you that you again found the courage to speak your truth because your truth will allow people to understand you. Kasi bago mo nasabi yan, ang tingin sa'yo ng mga tao, salbahe naman ito. Naloloko siya ng babae. Diba? Bakit siya ganun sa babae? Wala siyang respeto dun sa babae kasi hindi nila mauunawaan kung saan ka nang gagaling. Yun ang, kanina pa ako kating-kate na gusto kong masabi niya ang katotohanan niya para maunawaan niya siya. Hindi para sabihin tama ang ginawa niya, kundi para maunawaan niya bakit siya umabot doon. Pareho kayong naging biktima.